Okay, magandang araw mga kabadyos, no? So ito ang isang problema na naman, no, na tinaboy na sa atin ng mekaniko ng marketing, no? So MIL o check engine, no, na hindi nawawala. So kahit i-reset, nandiyan pa rin, naka MIL pa rin siya. So yan yung ating bibigyan ng solusyon, no, mga kabadyos. Okay, mga kabadyos, no, gagamit tayo ng diagnostic tools para ma-scan natin yung problema. Yung diagnostic tools, reference lang natin yan para alam natin kung alin yung ating ito trouble, no. So hindi naman natin to pwedeng hulaan yung kung ano yung ating i-repair. So kailangan natin ng diagnostic tools para malaman natin kung alin yung ating i-repair, no. So hindi ito tulad ng motor na may mga blink code na may bilang, no. So ito kailangan mong i-read yung kanyang MIL code, no. So ayan mga kabadyos. So magiging reference lang natin tong diagnostic tools para malaman natin agad yung i-repair. So ayan. So, naka-check engine yung kanyang unit habang umaandar, no. So, ito pinorward na sa atin ng marketing, no. So, dahil hindi nila nasolusyonan yung MIL niya. Kahit na-reset na, andun pa rin yung kanyang check engine. So, ida-diagnose muna natin yung unit. Siyempre, para malaman natin kung ano yung ito-trouble natin dito sa unit, no. So ayan, itong ating diagnostic tools, i-reference lang natin to para malaman natin kung ano yung ating ito trouble dito sa unit, no. So hindi naman ito kagaya ng mga motor na merong mga blink code na may bilang, no. So ito hindi, 41 codes ang napapaloob sa ating ECU. So hindi pwedeng hula-hulaan lang natin to. So ayan yung kanyang code mga ka-Bajaj, no. PO508 idle air control system circuit law. So ibig sabihin mayroong problema dun sa pinaka wirings, no, ng actuator. So yan yung ating alamin mga kabadyats, no. So ayan, tatanggalin ko muna yung OBD scanner at pupunta tayo dun sa likod, no. So ayan mga kabadyats. So dito tayo magsisimula sa mga socket ng ating throttle body. So doon natin sisimulan yung ating pagtotrouble, no. So ayan mga kabadyats. Okay, ayan mga kabadyats, no. Tatanggalin muna natin yung mga connector dito sa ating throttle body. So dito natin unahin i-check yung problema, no. So kalimitan dito nagkakaroon ng problema sa mga socket dito sa ating throttle body, yung mga wire, no. So malimit dyan nagkakaroon ng diferensya. So kaya dito muna natin sisimulan yung ating ito trouble, no, kung nandito ba yung kanyang pinakasira. So ayan mga kabadyats, no, tinatanggal ko na isa-isa yung mga socket para ma-check natin kung meron bang mga wirings na kailangan i-repair. So ayan mga kabadyats, no, meron ako nakakita dito sa kanyang socket ng T-map sensor. So meron putol isa. Tapos isusunod natin tong socket ng kanyang idle air control. So dito wala namang problema. So itong isang to merong putol. So ito i-repair natin, no. So ito yung socket ng T-map sensor, no. So ito nga pala yung bagong version ng facelift edition, no. So 2024 model. So ayan yung kanyang problema ng isa. So meron siyang putol na wire. So dito natin i-repair. So ayan mga ka-Bajaj. Okay, ito mga Bajaj, no. So i-repair natin itong isang pin ng T-map sensor. So medyo may hirap din i-repair to, no. So kailangan natin sukitin para ma-repair natin dahil wala naman tayong available na socket na ganito. So ayan mga ka-Bajaj. Ang issue nga pala nitong unit na ito mga kabadyats, no, wala naman siyang problema sa andar, sa idling. Ang problema lang niya laging naka-indicate yung kanyang check engine, no, o yung MIL. So dinala sa marketing, ni-reset lang pero hindi naman ni-repair yung kanyang trouble, no. So kaya andun pa rin yung kanyang MIL. Kaya pinorward na dito sa atin ng
marketing dahil hindi na masolusyonan ng kanilang mekaniko yung ganito mga trouble, no? So kailangan dito matyaga ka maghanap ng sira nito kapag ka mga ganitong sa electrical, no? Ayan mga kabadyats. Okay, ayan mga kabadyats, na balik na natin lahat ng sakit. So i-diagnose ulit natin kung nawala ba yung kanyang error code, no? Ayan mga kabadyats, check ulit natin kung nandun, o i-reset natin kung mawawala na ba yung error code. So ayan mga kabadyats, i-reset natin to kung matatanggal ba. Okay mga kabadyats, no, na erase natin. So andun pa rin yung pending codes na yung idle air control system circuit lock. So ibig sabihin may problema pang isa, no, na hindi pa rin mawala. Yun na naman ang hahanapin natin, no. Kailangan nating matanggal yung pending codes niya para mawala yung indicate ng MIL. Ayan mga kabadyats, babalik ulit tayo dun sa likod para ma-check natin yung mga wirings, no. Okay, ito mga kabadyats, no, ulitin natin pagtatanggal ng socket, no. At i-check natin magaling. Dito naman tayo sa pinaka-socket ng actuator o yung idle air control valve, no. So yung stepper motor. So i-check natin yung mga wire nito, itong 4 na wire, kung nandito ba yung problema. Okay, ayan mga kabadyats, no. Check ko isa-isa yung pinaka-wire. So nakikita ko wala namang problema dito. Yun ang ating hahanapin mga kabadyats, no. Ayan mga kabadyats, no, tinanggal ko yung sa ECU. So yan yung napansin ko dun sa may part ng ECU, no. May balat na yung kanyang wire. So ayan mga kabadyats, medyo kumikis-kis to dun sa kanyang chassis, no. So yan yung nakita ko, dalawang wire yung kanyang may balat na wire, no. So ayan mga kabadyats, ito yung wire na nakakunik dito sa socket ng stepper motor. So ayan mga kabadyats, ito yung ating re-repair, no. Okay, mga kabadyats, dalawang wire yung napansin nating may tanop dito sa part sa malapit sa ECU, no. So malamang sa malamang na kung kumikis-kis to dito sa may kanyang chassis, no. So baka dito na yung problema. So ayan mga kabadyats, yung wire na ito ay yung nagko-connect doon sa kanyang stepper motor socket, no. So yan yung problema. So ayan mga kabadyats, nire-repair na natin.
Okay, yan mga bajads, na repair na natin yung wire na dalawa ulit, no? So, i-reset na uli natin. I-delete natin yung code. Tapos, papaanda rin natin, no? So, i-double check natin. So, ayan mga bajads, no? Ni-scan ko na uli yung unit. So, ayan mga kabajads, yung pending codes niya, idler control system low. So, ayan yung kanyang error code, no? So, i-reset natin, i-erase natin yung code ng unit, no? So, tapos, papanda rin natin. Ayan mga kabajads, no? So, okay na yung unit, no? Wala na yung kanyang indicate ng MIL. So, yun yung naging problema niya, yung wire dito sa pinakamalapit sa ECU, no? So, yun yung nasolusyonan natin mga kabajads, no? So, ganun lang yung pagtotrouble ng ating unit. So, kailangan pa rin talaga natin ng reference, OBD tools o diagnostic tools, para may reference tayo para alam natin kung alin yung dapat nating i-repair o i-check, no? So, ayan mga kabajads, yung ating tutorial ngayong araw na to, no? Bajads RE 2024 model. So, ayan yung mga dapat nating malaman mga ka-bajads, no? So, ito hindi na dito ni customer dahil pinorward na sa atin ng marketing dahil hindi na nila nagawa. So, ayan mga bajads. Okay, yan. Okay na yung kanyang unit mga kabajads, no? Hanggang sa muling mga tutorial mga kabajads, no? Maraming salamat sa mga walang sawang nagsumusuporta sa ating channel. So ayan mga kabajads.